case daw po ng mga dokumento at yung pong listahan ng mga ipatatawag sa actual na trial. Nasa linya ngayon si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang spokesperson po ng House Prosecution Panel. Good morning po, Attorney. Magandang umaga ho, Sir Ted, at magandang umaga ho sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Opo, Attorney, kahapon po tapos na yung pre-trial conference. So, ang sinasabi po, meron ng PTO o pre-trial order. Ano po yun? Let me correct that first. The pre-trial order has not yet been issued ho. No? Under the rules ho, ang impeachment clerk, meron siyang 10 days from the end of the pre-trial conference to issue a pre-trial order. No? So, kakatapos lang ho kahapon, so wala pa hong pre-trial order sa ngayon. But sigurado ho kami na ma-issue ho ang pre-trial order before the first day of hearing on July 6 ho. Opo, my question nga po, Attorney, is tapos na ho yung pre-trial conference. So what is Tama, a yeah. PTO? Yun tanong ko eh. Okay. Ano ba ang PTO? Opo, ano ho ba Sige, ang... let me clarify. I thought the question Okay. if it was Ano ho issued. ba So, yung, ang pre-trial- ano yung PTO? So, ang pre-trial order ho, dyan po, ilalaman ho niyan lahat ho ng napag-usapan during the pre-trial conference. So, malilista na ho dyan lahat, for example, yung mga issues na pwedeng paglitisin during the trial itself. Second, malilista ho dyan lahat ng mga witnesses na pwede hong tawagin na magkabilang panig during the trial itself. Again, subject to yan to certain exemptions, no? But as a rule, dapat kung wala ho sa trial order, hindi na ho pwedeng ipresenta ang witness during trial. Kailangan ho by way of exemption lang ho yan na ipaliwanag bakit papayagan ng korte na ipresenta itong witness na to during trial kahit hindi siya nailista sa pre-trial order ho. Makikita din ho natin dyan yung mga final list of hearing dates na binigay ho sa magkabilang panig. Sa ngayon ho, ang hiningi ho ng prosecution at least 62 days to present their evidence. Sa depensa naman ho, ang hiningi ho ay 30 days. So dyan ho natin makikita kung ilan ho ang final days na ibibigay. Pati na din ho yung tinatawag ho na stipulated facts. Meaning, ito ho yung mga facts na nag-agree na ho ang parties na inaamin ho yan ng both sides at hindi na ho kailangang patunayan by presenting evidence during trial. Opo, kumbaga ito yung guidelines para ganun, Tama, Attorney. tama po yun, tama ho yun. Okay, so yung binabanggit nyo doon sa pre-trial order na iyan, bagamat na andyan na po itemized po, mga napagkasunduan, etc. During the trial, ano po ang magiging daan para lumabas kayo doon? Para mayroong bago na issue, material and relevant issues na maaaring ma-raise during the trial? Well, technically, ang issue, yan na ho dapat yan. So kung may bagong legal issue na labas ho, dito sa sakop ng mga defined issues pre-trial, hindi na ho pwedeng mag-present ng evidence with respect to that issue. For example, dahil magiging considered na ho yan as irrelevant. Pero pwede ho ang pagpasok ng ebidensya kahit wala ho siya dun sa nakalistang ebidensya. Pero ang example ho ng justification dyan is if it could be shown ho during pre-trial that evidence was not reasonably known or available to the parties. So that has to be justified ho. Ayun. Pero pwede rin po ba, in case lang po sa mga pangyayari na may nanonood sa trial and then meron siyang alam at material yung kanya pong kaalaman o maging hawak na ebidensya at siya'y lalantad at magpe-present ng kanya pong panig either for the defendant or for the prosecution, pwede bang iharap yun and then i-raise ng sinumang partido sa court for the court to decide whether iyan ba'y pwede pa natin pakinggan? Posible naman ho yan basta ma-establish ho dapat sa court na it was not possible for either of the parties to have known during pre-trial that this person exists, that this person has that kind of information. So lalabas ho dyan talagang kumbaga newly discovered evidence po siya. So hindi masisisi yung party ho na yun,
present sa kanya, bakit hindi yan dinisclose during pre-trial dahil hindi pa ho talaga niya alam. So, kung relevant naman ho yan sasabihin niya, pwede pa rin ho yan pagbigyan. Okay, attorney, yung sinasabi ko ninyo na yung dami po ng araw na kinakailangan ng prosecution to be able to present your case, yan ho ba ay meron ng takdang dami ng araw per week o Monday to Friday, mga ganon, o pinaubaya sa impeachment court yun? Meron na ho na binigay na calendar ang impeachment court, no? So, magsimula ho sa July 6, ang hearing days po ay Monday, Tuesday, and Wednesday. No? Until bago ho ang SONA. After SONA, ang schedule na ho will be Tuesday, Wednesday, and Thursday. Alright, so 3 araw lang isang linggo. Oo, certain. Sa panig ng prosecution po, ilang araw sila? Ang hiningi ho namin ay at least 62 days. Sa kabila naman ho, hiningi ho nila ay at least 30 days. Okay. Ngayon po, attorney, yung pong box na pagbubukas nito, inaasahan po ninyo sa pre-trial order, hindi mababanggit yun at ipaubaya sa court ang desisyon. Well, ito ho kasi ang impeachment clerk, wala po siyang authority to motions that may be raised by the parties during pre-trial. Ang gagawin ho niyan, i-forward ho niyan sa presiding officer. No? So, possible ho na sa pre-trial order, ma-resolve ho yung motion na file ho namin patungkol sa issue ho na ito. So kumbaga, definitely yan ipapanig nga for the honorable court to decide, no? Kasi wala sa poder ng clerk of court. Pero yung pong debate ninyo na dapat pang isama sa usapin yung mga aktibidades ng Vice Presidente before she became VP, meaning pati po yung SALN, pati nga yung BIR records perhaps, at pati yung panununtok niya doon sa isang sheriff, no? Yung mga ganong issue po, yan ho ba ay inaasahan ninyo na mariresolve na doon sa PTO na ilalabas po ng clerk of court o paano? We don't think that issue will be resolved at this point. No? To clarify lang ho, no? Kasi sa pre-trial, among other things that happened there, in-identify na ho natin yung mga exhibits and witnesses na present. So meron hong exhibits doon pertaining to transactions ho bago ho naging Vice President ang respondent. Pero to clarify, no, kahit ho may objection sila doon, hindi pa ho ito ang tamang panahon para mag-raise ng objections to have any of our evidence excluded dahil ang ginawa ho lang dyan, marking pa lang ho. So premature ho yung any attempt to object to any of that. Ang tamang pagkakataon ho dyan para mag-object sila kapag in-offer in evidence na ho namin yan. So kapag nagpe-presenta na kami ng mga ebidensya and then we offer them in evidence, that's the time that they could object. So, Attorney Tolosa, what is the materiality and relevance of presenting the SALN of the respondent way back when she was still Vice Mayor or Mayor? Tama ho. Dalawang bagay ho yan, sir. Clear ho sa articles of impeachment filed against respondent. Ang position namin ho dyan, yung home failure niya to fully and truthfully disclose all her spouse's assets, liabilities, and net worth, no? During her incumbency as a public official, no? So, lahat ho yan, kahit noon hindi pa siya Vice President until the time that she became a Vice President. No? Lahat ho yan constitutes culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. No? In other words, ang position namin dyan, lahat ho yan considered as impeachable offenses. No? Ang second layer naman ho dyan, kahit ho i-argue nila na hindi pwedeng mo-consider as impeachable offense yung acts done bago naging Vice President, no? Relevant pa rin po yung pre-office conduct niya, no? Why it could establish, for example, pattern, no? Behavioral pattern, no? And good example for yung dun sa financial transactions, it would establish baseline. So, importante po yan, kailangan matrace kailan ba sinimulan yung pag-accumulate nitong wealth na ito para mabangga ho nung starting 2022, na-justify ba siya, bakit yan na ang wealth
yan, pera na nakalahad ho dun sa akin. Opo. Hindi ho kasi isinasa publiko, di ba, yung actual na listahan ng mga testigo na inyo pong ibinigay sa pre-trial conference, di po ba, attorney, no? Tama ho. Kasi nga, hindi ho, ano yun eh, for so many reasons din po, no? Pero nandun ba yung asawa ni VP Sara, si Attorney Manscarpio? Maybe at this point ho, mas maganda ho na hintayin muna namin Okay. yung official na issuance ng pre-trial order para yun na ho ang final list of Okay. witnesses, and then maybe that would be the proper time to talk about it. Oh, kapag po ba naglabas na ng pre-trial order, that can be made public o confidential pa rin yung listahan ng mga testigo? Well, with respect to whether or not the pre-trial order itself will be made available to the public by the impeachment court, will be to their sound discretion. Pero paniniwala naman po namin dyan, no, as part of the prosecution team, yung mga relevant po na mga information dyan, we can share to the public. Covered naman po yan dun sa principle of fair and accurate reporting. Okay. Pero nabanggit na kahapon, yung pagsama sa listahan daw ng inyong mga testigo, itong Mary Grace Piatos. I think, may part po siguro ng mga iba na Nabanggit mention na, na ho. nabanggit na po yun nakasama nga si Mary Grace Piatos. And for a fact, we know that no such person exists, no? Oo. So, ba't ka magsusubpina ng tao na non-existent? Well, I guess one other things to emphasize the point, kung meron po talagang tao na Mary Grace Piatos, despite the fact po dahil sa official government records, wala pong lumalabas na tao may ganung pangalan, no? Pero kung meron, then that person could come forward and say, ako yan. At kung wala, it just really emphasizes the point that she does not exist. So, it follows na maliban kay Mary Grace Piatos, kasama din si Milky, si Kuya. Oo, yung, sino pa ba? JP McDonald. Si sino? JP McDonald. Si JP McDonald's. Oo, yung mga pangalan na nandoon before, yung di ba? yung mga nandoon po sa sinasabing recipient ng confidential fund. Pasensya na, sir, Ted, at this point, medyo I can't discuss more about the evidence. So, pag lumabas yung pre-trial order sa final list, we can talk about it. Naunawaan namin. Sige, so dito po sa number of days, no? Pati po ba yung oras nito, nakatakda din ng panahon o bahala na yung court kung temporarily suspend o ano man? My understanding sir, the hearings will start at 2:00 p.m. As to until what time it will last, well, it will depend on the discretion of the court. Makita mo natin dun sa previous hearings, dun sa impeachment. For example, kapag may nakasalang na testigo na sa kahinatan po ng presentation, hindi naman natatapos ng 5 p.m.